Nag-abiso sa kanilang mga miyembro ang MaxiCare Healthcare Corporation ng potential data breach. Ipinaalam na rin daw ng kumpanya ang insidente sa National Privacy Commission o NPC na nakikipag-ugnayan naman sa DICT para sa agarang aksyon. Kaugnay niyan at iba pang issue makakausap natin DICT spokesperson Assistant Secretary Aboy Paraiso. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Cheryl, sa inyong mga tagapanood, tagapakinig at taga-subaybay. Magandang tanghali po. Salamat po sa oras, ASEC. Sa initial na report po sa ninyo, paano po nagsimula itong data leak sa MaxiCare at gaano po ito kalawak? To be honest, Cheryl, hindi pa namin alam kasi kaka-report lang sa amin. To be fair naman sa MaxiCare, sila ang unang nag-reach out sa DICT at sa National Privacy Commission regarding the breach. We have to understand kasi ang MaxiCare is a private entity. So, parang hindi siya in the norm of things na talagang binabantayan ng DICT. Kasi binabantayan ng DICT po is mga government institutions natin, government systems natin. And we would like to encourage this kind of attitude sa ating mga private companies din. Para naman sagutin mo yung tanong nyo, talagang we're in the assessment stage pa lang ho, Ma'am Cheryl, with regard to the extent of the breach. Pero sabi nyo nga po ay karaniwan o yung binabantayan po ng DICT ay mga government agencies and this time nga po ay lumapit ang isang private company. May assistance din po ba? Pwede nga po bang lumapit sa DICT pag private company po ang nangailangan ng tulong? Tama po, Ma'am Cheryl. Kami naman sa DICT, mandato naman po natin yan to protect all government institutions as well as yung mga public institutions natin at saka private institutions natin na it has something to do with yung basic delivery of services natin like itong healthcare natin. So again, ang may extend natin tulong is we can assess the breach, tingnan kung it matches some of the modus operandi or yung mga patterns ng mga ibang mga breaches and para matukoy kung sino yung gumawa nito. As well as conduct vulnerability assessments and penetration testing sa mga system nila para makita kung gaano ba ka-vulnerable yung system nila. Sa ibang balita naman po, ASEC, inilunsad ninyo kahapon ang eGov.ph Super App at ELGU system sa Sorsogon. Kailan po ito magiging accessible sa publiko at ano ho ba yung magiging advantage nito? Well, the ELGU system is already operational, Ma'am Cheryl. Yung 800 plus LGUs nationwide. It will be accessible to download sa eGov Super App po natin. So pag nag-download mo kayo ng Super App natin, andun lang siya. Pero yung web access natin will be available siguro by third quarter of 2024 according to our USEC Dave Almirol of yung eGov natin. So, kailan po ulit yung eGov? Yung eGov po, available na siya. Yung eGov po, available na. Available for download na whether do sa App Store natin or do sa Play Store natin for Android users. Pero yung web-based access, pag yung internet yung mga laptops ang gamit natin, siguro by third quarter of this year daw ho, Cheryl. At ito pong ELGU system sa Sorsogon, sabi nyo, hindi lamang po sa Sorsogon na operational po ito. Base doon sa report ng ating eGov unit headed by USEC Almiron, this is already operational in 800 plus LGUs. So ang hinintay na lang ho natin is yung onboarding nila at saka para makapag-deliver tayo ng frontline services for the various LGUs na pinagsisilbihan natin. Marami pong salamat sa inyong oras, ASEC Aboy Paraiso ng DICT.